Pagkalat ng dilim at pagsapit ng gabi, mga di mo inaasahay nariyan lang sa tabi. Bawat tulong ng hangin na para bang kay lamig, pagtampi sa iyong balat at sundulot ay minig. Sumama ka sa subukan namin lagi ng mga bagay na di dapat talagang. Magandang gabi sa inyong lahat mga ginigiliw kong tagapagpakinig. At bago nga po pala tayo magsimula, ay lubos-lubos po akong humihingi ng paumanhin sa inyong lahat mga kaibigan dahil medyo natagalan bago ako nakapag-upload ulit ng mga kwentong pangkababalagan na ibinabahagi sa atin ng ating mga kaibigan. At ngayon mga kaibigan, kung pahihintulutan niyo po ay muli po akong magbubukas ng isa na namang kwentong pangkababalagan na ibinahagi sa atin ng ating kaibigan. Natawagin natin sa pangalang Melchor. Mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong ito. Halina at atin nang tunghayan. Magandang gabi po Sir Spicy at sa inyong masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Melchor. Tubong Maynila po ako at kasalukuyang naninirahan pa rin dito. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga kaibigan ay pangkababalagan na karanasan na dinanas ng aking buhay na kahit kailanman ay hindi ko magawang maiwaglit sa aking isipan. Nangyari ang masamang karanasan ko patungkol sa kababalagan noong kasalukuyang nagtatrabaho ako bilang isang security guard dito mismo sa Maynila, parting Sukat, Paranaque. At naganap mismo ito sa loob ng construction site na aking pinagdudutihan. Taong 2019 nang mayroong mga kalalakihang bagong salta sa construction site. Mga tauhan iyon ni engineer at subcon ang tawag sa kanila. Tagakabit ng mga tubo sa bawat gusaling kanilang proyekto. Unang kita ko pa lamang sa mga kalalakihang ito ay talaga namang malalaki ang katawan. At kapansin-pansin ang kilos ng mga kalalakihan na talaga namang kakaiba. Sinabi kong kakaiba dahil kakaiba ito kung tumitig sa amin. Na mapapansin mo talaga sa pagtitig na napakatalas at napakatulis, subalit hindi naman nagtatagal ang kanilang pagkakatitig sa amin. Parang saglitan lang, pero kahit saglit lang ang pagtitig nito ay talaga namang nakakatakot dahil napakatalas iyon. Na kung ilalarawan pa ang itsura ng mga kalalakihan ay parang bagong ahon ito sa karagatan dahil napakaitim ng mga balat nila. Bukod pa doon, mamula-mula ang kanilang mga buhok. Yung tipong nakatira malapit sa dagat. Yung tipong laging naaarawan. Sa unang araw na pakikisalamuha ko sa mga taong ito ay ramdam kong mabait naman dahil binibigyan ako ng sigarilyo. Na kung minsan pag off duty ko ay niyayaya ako nitong uminom. At dahil nga sa hindi naman ako umuwi sa aming bahay, stay-in po kasi ako sa lugar na iyon. Subalit habang tumatagal ay talaga namang kakaiba ang nararamdaman ko sa mga lalaking iyon. Makalipas lamang ang isang linggo ay mayroon na akong natuklasan na talaga namang gawaing hindi pangkaraniwan ng isang tao. At sa tuwing araw ng linggo ay walang pasok ang mga construction worker. At tandang-tanda ko rin
na ang nag-i-stay-in lamang sa construction site na iyon ay yung mga kalalakihang sabkon. Buwan ng Setyembre, araw ng linggo, na habang naglalakad ako at bitbit ko ang isang balde dahil mag-iigib ako ng tubig, nang bigla kong matanaw ang isang lalaking sabkon na mayroon itong hinuhugasang karne at kitang-kita kong nakahiwa na iyon. At pansin ko rin na hindi ako nakita ng lalaking iyon dahil nakatalikod ito sa akin. Na habang naguhugas ang lalaking iyon ng hiniwang karne, ay dinig na dinig kong parang mayroong nagkakasiyahan sa loob ng kanilang barracks. Naisip kong siguro'y nag-iinuman na naman sila. Halos kadalasan kasi sa tuwing araw ng Sabado't Linggo ay nakikita kong nag-iinuman sila kasama ng kanilang mga kaibigan na pawang puro sabkon sa construction site na iyon. Dahan-dahan ako sa aking paglalakad habang pinagmamasdan ko ang ginagawa ng lalaking iyon. Pansamantala muna akong huminto at nagkunwaring umihi sa isang tabi habang nakakubli sa isang puno na karatilis. Nakita kong matapos niyang hugasan ang mga hiniwang karne, ay kitang-kita kong dumiretso na kaagad ito sa loob ng kanilang barracks. Labis ko namang ipinagtaka iyon na kung bakit hindi na dinaan sa kanilang lutuan. Dahil ang mismong kanilang lutuan ay nasa labas lang ng kanilang barracks. Sobra-sobrang pagtataka talaga ang aking naramdaman. Nagpatuloy na ako sa aking paglalakad at nag-igib ng tubig. Sa pangalawang pagkakataong dumaan ako sa lugar na iyon at tapos kong makaigib ng tubig, ay hindi ko talaga nakitang nagluto ang mga taong nagkakasiyahan sa loob ng barracks. Kaya't pumasok agad sa aking isipan na siguro'y nilapa na nila ang hiniwang karne na hilaw at ito'y kanilang pinulutan sa alak. At dahil sa hindi ako makomportable sa aking nararamdaman, matapos kong maihatid ang tubig na aking inigib sa aming barracks, ay pinasya kong puntahan ang kanilang barracks para mag-usisa at makiisyuso na rin na kunwari hihingi lamang ako ng sigarilyo. Dala ko ang 38 na baril na kahit hindi ako naka-duty noong mga pagkakataong iyon, ay binitbit ko pa rin ito at sinang-ayunan naman iyon ng aking karelyebo dahil nabanggit ko rin sa kanya ang aking nakita. Palihim kong tinago ang baril at isinukbit sa aking baywang na tinakpan ko ito ng suot kong sandong damit. Nang makarating na nga ako sa kanilang kinaroroonan, nang walang ano't-ano'y agaran kong tinulak ang pintuan. At bumungad nga sa akin na nakita ko talaga na nakalagay ang hilaw na karne sa gitna ng alak na kanilang tinutungga. At mayroon pa akong nakitang patak-patak ng dugo sa sahig ng kanilang pinag-iinuman. Naabutan ko pa yung isang lalaking nilalapan niya ang isang hiniwang hilaw na karne. At napansin ko sa bawat mukha ng mga kalalakihang nag-iinuman sa loob ng barracks ay gulat na gulat pa ito. Upang hindi sila maalarma sa aking natuklasan, ay nagsawalang kibo na lamang ako at nagpatay-patayang mali siya at sinabi ko na lamang sa isa sa kalalakihan na kung pwede baka mo akong humingi ng sigarilyo. At dagdag sabi ko pa, napakasarap naman ang inyong kilawing pulutan. Na tinatagayan pa ako ng isang lalaki, subalit tinanggihan ko ito na ang ginamit kong alibay para makaiwas. Dahil sa napasubo na ako doon, ay sinabi kong
Kakainom ko lang ng gamot dahil sumasakit ang aking ngipin. Makalipas lamang ang ilang araw na habang kasalukuyan akong naka-duty at nagrurunda sa lugar, nang bigla kong makita itong purman ng sabkon na napakasama ng pagkatitig nito sa akin. Yung tipong parang may galit ito. Pansin ko iyon dahil sa may pagkamatalas ang pagkatitig niya sa akin. Maya-maya din lamang ay bigla kong nakita na nagsisilapitan kay Purman ang mga kalalakihan. Nakita kong nag-iinuman at namumulutan ng hilaw na karne. Noong nakaraang araw lamang na habang naglalakad ito ay kapwa ito nakatitig ng masama sa akin. Sa unang pagkakataong makita ko iyon ay talaga namang kinabahan ako. Pero kahit ganun pa man ay hindi ko masyadong binigyang pansin iyon at nagpatuloy lang ako sa aking pag-iikot sa lugar upang magronda. Na habang naglalakad na ako pabalik sa barracks namin, nang paglingon ko'y nakita kong nag-uumpukan na ang mga kalalakihang sabkon at kasama na nito ang isang engineer. At nagulat at nakaramdam talaga ako ng takot nang makita kong sabay-sabay itong lumingon at nakatitig ng masama sa akin. At nakikita ko talagang namumula-mula ang kanilang mga mata. At dahil sa natuklasan kong iyon ay halos hindi na ako mapalagay. At talaga namang nakaramdam ako ng kaba. Talagang nakakaagaw pansin lang kasi ang kanilang mga kilos at galaw. Na kung ilalarawan at huhulaan mo iyon, yung tipong pinag-uusapan ka at yung tipong parang may binabalak sa iyong gawing masama. Na kung isip-isipin ko pa ay talagang parang may galit ito sa akin. At kinabukasan din ng araw na iyon, maagang maaga pa lang, ay nakita ko na itong si Marcit na buhat-buhat ang isang sakong pagkain ng kanyang mga alagang manok. Si paring Marcit po ay pamangkin ng nagmamay-ari ng construction site na aking pinagjujutihan. Pumupunta si paring Marcit sa construction site na iyon para lamang pakainin ang kanyang mga alagang manok na panabong. Doon niya kasi nilagay ang kanyang mga alagang manok na panabong sa bakanting lote sa loob mismo ng construction site. Parang Marcet! Abay, sako-sako na namang pagkain ng manok yan. Ang bilis naman maubos ng pagkain ng manok mo. Malalakas yatang kumain ng mga manok mo eh. Hindi naman, pre. Gusto ko lang kasi nga maging masagana ang mga manok ko sa pagkain. At para nang sa ganun ba, pagdating sa labanan ba, pre, hindi pa lamya-lamya at mukhang gutom. Ikaw talaga, pre ah. O sige, pre, tulungan na kita dyan. Wag na, pre. Kayang-kaya ko to. Maya-maya lamang, makalipas lamang siguro ang 5 minuto nang bigla akong makarinig ng isang pagsigaw na tila nagmumura ito. At dinig kong busis iyon ni paring Marcit. Agad kong pinuntahan ang kinaroroonan ni Marcit kung saan nandoon ang kanyang mga alagang panabong na manok. Walang tigil pa rin sa pagmumura itong si paring Marcit. Dagdag sabi pa niya sa akin ay nilapa daw ng aso ang kanyang 4 na alagang manok na sasabungin. Kaya't agad kong tiningnan kung saan iyon banda. Kung kaya't agad din niyang tinuro sa akin ng kanyang mga alagang manok. At talaga namang napatras ako sa aking pagkagulat dahil warak-warak ang katawan ng kanyang mga alagang manok na panabong na halos hindi na makita ang laman
ng kanyang mga alagang manok na kung titingnan ko talaga ay para nang wala itong mga buto. Nakitang kita ko nga balahibo na lamang ng manok na nakadikit sa balat. Wala na rin itong laman. Ulo at paa at kapirasong pakpak na lamang ang aking nakita, na kung titingnan ko nga ang itsura ng manok ay talagang parang nilapa nga ng isang aso. Dagdag sabi ko pa kay Marcit ay wala namang asong gumagala sa loob ng construction site, kaya't labis-labis din ang aking pagtataka. Ganun na din si paring Marcit. Talagang karumal-dumal ang sinapit ng mga manok. Malakas na malakas talaga ang kutob ko na walang ibang gumawa noon kundi ang mga tauhan ni engineer na pawang mga sabkon. At dahil nga sa wala namang matibay na ebidensya kung sino talaga ang may kagagawan ng karumal-dumal na pagpatay sa kanyang mga alagang manok, kung kaya't binaliwala iyon ni paring Marcit. Napabulalas na lang si paring Marcit na wag na wag lang silang magpapakita sa akin ni kahit aso man, pusa man o tao, ay talagang papatayin daw niya ito. At lumipas lamang ang 1 linggo at panggabi na ang duty ko nung mga pagkakataon na iyon, na habang nagrurubing ako ng 3:00 ng madaling araw, sa hindi sinasadyay bigla akong nakakita ng isang lalaki sa mga manukan ni paring Marcit. At kitang-kita kong nakaluhod ito sa lupa, yung tipong parang mayroon itong kinakain. At dahil sa noong mga pagkakataon na iyon ay wala na kaming gamit na flashlight dahil wala ng baterya ang siyang gamit naming flashlight. Matagal na rin kaming nag-request sa opisina pero hindi pa rin kami ini-issuehan ng flashlight. Dahil nga sa kakapiranggot lamang ang aming sweldo, kung kaya't hindi rin kami basta-basta makabili-bili ng flashlight. At dahil sa kabisado naman namin ang lugar, kung kaya't okay lang kahit hindi na kami magbitbit pa ng flashlight. Wala naman kasi ibang tao nga pumapasok sa lugar na iyon kundi pawang puro construction worker lamang. Kitang-kita ko talagang nakaluhod ito na parang mayroong nilalapa. Magandang-maganda din ang pagkakataon na iyon dahil sa wala akong bitbit na flashlight, nang sa ganon ay hindi ako mapansin. Umabulabog ko ang lalaking iyon. Dahan-dahan kong tinungo ang lugar kung saan ko namataan ang isang lalaki. At dahil sa wala akong makublihan, papunta doon sa mga manukan ni paring Marcit, at dahil sa takot na mapansin at makita ako ng lalaking ito, ay nagpasya akong gumapang. Sinikap kong gumapang patungo sa kinaroroonan ng lalaki. At nang makalapit na nga ako sa lugar, ay kitang-kita ko talaga ang taong lumalapa ng alagang manok ni paring Marcit. At kilalang kilala ko ang taong iyon. At iyon ay walang iba kundi ang engineer ng mga sabkon. Napapigil hininga talaga ako sa aking natuklasan. Dinig na dinig ko talaga ang paghangos ni engineer habang nilalapa niya ang isang manok. Yung parang asong kumakain na ayaw magawan. Ganun at ganun kung ilalarawan ang aking natuklasan sa lalaking iyon. Matapos kong makita ang pangyayaring iyon ay nagpasya na akong umalis sa lugar na iyon. Dahan-dahan akong gumapang pabalik. Sa hindi sinasadyang paggapang ko ay hindi ko naiwasang masipa ang 3 latang nakapatong sa mismong lugar. Kung kaya't nakagawa ako ng ingay na siyang dahilan para maalarma si engineer.
At dahil nga sa tagilid na ang aking sitwasyon, ay wala na akong ginawa pa kundi ang tumayo at nagpatuloy sa aking paglalakad. Bigla akong lumingon saglit para nakawan ko ng tingin si engineer. Nang paglingon ko'y kitang-kita ko talaga na nakatitig na ito sa akin. Agad ko ring tinanggal at iniwas ang pagkatitig ko sa kanya at nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad, yung tipong parang walang nangyari. Hanggang sa pagsapit ng pagtilaok ng mga manok, ay nakita ko nang papasok itong si paring Marcet sa gate dahil maagang maaga pa lang talagang nagpapakainan ng kanyang mga alagang manok itong si paring Marcet. Kung kaya't agad kong sinabi kay paring Marcet ang aking natuklasan. At wala ding pag-alinlangan na sinabi ko kay paring Marcet na si engineer ang lumalapa ng kanyang mga alagang manok. Nakitang-kita ko talaga ang reaksyon ni paring Marcet nung sabihin ko sa kanya ito. Yung tipong halos ayaw niyang paniwalaan ang aking sinabi sa kanya. Pero inulit ko pa rin sa kanya na hindi ako maaaring magkamali dahil kitang-kita ng aking dalawang mata na nilalapa ni engineer ang kanyang alagang manok na panabong. Kung kaya't napabulalas na lang itong si paring Marcet ng pagmumura. At paglitaw ng araw ay agad na pinuntahan ni paring Marcet ang kinaroroonan at barracks ni engineer. At mas pinili kong hindi nasamahan si Marcet papunta sa barracks ni engineer. Naisip kong baka kasi mas lalo lang lumala ang sitwasyon at mas lalo lang lumaki ang komosyon. Baka uminit ang ulo ko at baka hindi ko mapigilan ng sarili kong baka mabaril ko pa si engineer. Napinilit ko na lang tanawin itong si Marcet habang naglalakad at papunta sa barracks ni engineer. At nang marating na nga ni Marcet ang kinaroroonan ni engineer ay agad niya itong kinatok sa kanyang barracks. Maya-maya lamang ay nakita kong lumabas din si engineer. At nag-usap ang dalawa habang ako'y nakakubli sa isang puno ng aratilis. Nagmamasid lang ako. Bagaman malayo ako sa lugar na iyon, kung kaya't hindi ko naririnig ang kanilang pinag-usapan. Pero pansin kong galit si Marcet dahil sa malakas ang kanyang boses. Hindi naman matagal ang pag-uusap ng dalawa na siguro'y inabot lang sila ng 1 minuto sa kanilang pag-uusap. Maya-maya lamang ay nakita ko nang bumalik itong si Marcet. Nang palabas na siya ng gate ay kinausap ko si paring Marcet kung ano ang sinabi sa kanya ni engineer. Saad sabi naman sa akin ni paring Marcet ay wala daw kinalaman si engineer sa pagkamatay ng kanyang alagang manok. Dahil mahimbing daw ang kanyang pagtulog at magulat na nga lang daw itong si engineer dahil pinagkakatok-katok siya nitong si paring Marcet. Dagdag sabi pa daw ni engineer na huwag daw siyang idamay sa kung anumang problema ang nangyayari sa kanyang mga alagang manok. Dahil hindi daw niya gawain ang lumapa at kumain ng hilaw na manok. At nagawa pa daw pagbantaan ni engineer itong si paring Marcet. Nakakasuhan daw niya itong si paring Marcet ng paninirang puri. Kung kaya't napabulalas na lamang itong si paring Marcet na sinabi niya kay engineer. Kung ganun engineer pasensya ka na. Mali lang siguro ang impormasyon na nakarating sa akin. Pasensya ka na talaga engineer, na abala patuloy kitang maagang maaga pa, masarap pa siguro ang tulog mo. O paano engineer? Humihingi talaga ako sa iyo ng pasensya. Wag lang talagang magpaabot sa akin ng aswang na yan.
Dahil hindi talaga ako magdadalawang isip na barilin ko sa ulo ang aswang na iyan. Dudukutin ko talaga ang dalawang mata ng aswang na iyan at ipapakain ko sa alaga kong aso. Hay! Lintik lang na walang ganti. O sige, engineer, alis na ako. Huwag lang talagang magpapaabot talaga sa akin. Makalipas lamang ang isang linggo na habang ako'y kasalukuyang naka-duty ng pang-araw. Maagang maaga pa lang na siguro'y 8:00 pa lang ng umaga. Nang mayroon na lamang 2 kalalakihan na pumunta sa aming barracks at sila'y nagpapakilalang gwardya na ipinadala galing sa aming agency na pinapapalitan na kami nito. Kung kaya tumawag ako sa agency na kung bakit mayroong dumating na 2 gwardya at pinapapalitan na kami. Saad naman sa amin ng aming operation manager ng agency ay pinapupull out na daw kami ng engineer dahil hindi daw namin ginagawa ng maayos ang aming trabaho. At kung kaya't wala na rin kaming magagawa pa kundi ang lisanin na lamang ang construction site na iyon. Hindi ko na nagawang magreklamo pa dahil ayaw na ayaw ko talaga ng gulo. At sa kabutihang palad din naman matapos lamang din ang ilang araw ay nabigyan din kami ng panibagong posting na hanggang ngayon po ay kasalukuyan pa rin akong nagjo-duty dito. Hanggang dyan na lamang po ang kwentong ibinahagi ko para sa inyo mga kaibigan at sana po'y inyong magustuhan. Pasensya na rin po kayo kung medyo may kahabaan ng kwentong ito dahil nais ko lang po ding may bahagi sa inyo ng buo. Maraming salamat po Sir Spicy dahil binigyan mo po ng pagkakataong may bahagi ang kwento kong ito at pinaglaanan ng oras para maibahagi sa ating mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Ayan nga mga kaibigan, ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang Melchor. Muli po akong humihingi ng paumanhin sa inyong lahat mga kaibigan dahil sa ngayon ko lamang na ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Hinihiling ko po sa inyo mga kaibigan na sana'y patuloy lang po kayong nagsusubaybay at nag-aabang ng bawat kwentong ibinabahagi sa atin ng ating mga kaibigan na patungkol sa dinanas nilang kababalaghan sa kanilang buhay. Hanggang sa muli po mga kaibigan, better luck next time. I love you.